Siguro naman guys, hindi na po natin kailangan maghintay pa ng ibang mga gaming phone po na mga lalabas ngayon. Dito nga po sa mga global release. Kila Tecno, kila Infinix, saka po kila Nubia. Dahil guys, ibibigay na po natin ng trono dito po kay Poco X8 Pro bilang pinakamalakas po na gaming phone dito nga po sa mga mid-range na mga smartphone ngayon. Ilang years na pong straight guys na talagang si Poco X series talaga ang hari po sa mga gaming phone dito po sa mga mid-range na mga smartphone. Ang kaso guys, meron lang po isang nakitang problema sa may smartphone na to as a mid-range gaming phone nga po guys. At yan po yung pag-uusapan natin. At yan po yung ipapakita ko sa inyo ngayon. Lilinawin ko lang po guys, hindi po sponsor ni Poco itong mismong review natin. Lahat po ng sasabihin ko dito is naka-base lang po sa pinaka-experience ko po sa may Poco X8 Pro 5G ngayon. Sure naman guys, alam nyo na po ang ibang specs ng smartphone na to. At try na po tayo agad sa may pinaka-performance nga po niya. Isasagad po natin lahat ng gaming test natin sa kanya para makita natin kung ano ba ang limitation ng smartphone na to sa may non-stop gaming na gagawin natin ngayon. Siyempre, aalamin na rin po natin kung ito bang 6.5 mAh siya battery niya. Isa lang oras po ba nga abutin sa may non-stop gaming. At yes guys, bibili po ako ng isang Poco X8 Pro 5G ngayon. Isang brand new po na smartphone. Yung base version lang syempre guys. Para po sa isang maswerte po na magko-comment sa may video natin. Siyempre, pakilike na rin po. Kaya make sure po na matatapos nyo yung review natin ng Poco X8 Pro 5G ngayon. Iron Man Edition pala tong smartphone natin guys. Yan po yung mismong design niya. Medyo hindi po ako pa ng ganitong klase ng smartphone guys, pero hindi na lang po ito masama kung mahilig nga po kayo sa ganyang klase ng design. Especially nga po itong Iron Man. Saka meron din po siyang Iron Man team dito sa may mismong UI natin. I think pwede na po yan. Hindi naman po siya itsurang pambata. Simulan po agad natin guys sa may 3 oras po na torture sa may Genshin Impact. Kung susurvive ba itong cute na gaming smartphone natin ngayon. Till medyo kinakabahan po ako sa kanya. Till medyo maliit nga po yung body niya. Para sa isang non-stop gaming sa may Genshin Impact. Take note guys, naka-mobile data tayo. Nakasagad po lahat ng graphics niya sa may 60 FPS na gameplay. Sa unang 1 hour po natin, I think okay naman yung performance niya. Naglalaro po siya sa may around 50 to 60 FPS na gameplay. Then sa may temperature po niya, umabot po siya agad ng around 45 degrees Celsius para sa isang oras lang. Nakabukas pala guys yung aircon natin, pero nakaset po siya sa may 25 degrees Celsius na temperature lang. Kaya saktuhan lang po yung lamig niya. Alam ko nasa isip nyo guys, dapat po nakapatay yung aircon. Mamaya po, gagawin ko po muna siya guys na nakabukas yung aircon. Tapos mamaya po, patay yung aircon. Para po makita natin kung meron bang malaking difference yung patay yung aircon saka po nakabukas yung aircon pagdating nga po sa may temperature niya. At syempre bago ko po ipakita yung resulta ng Genshin Impact, ito po muna yung isang oras nga po ng Delta Force. Dito guys medyo nakakapagtaka to. Nung nakabukas po yung aircon namin, halos wala po siyang noticeable na frame drop. Pero nung pinatay po namin yung aircon, dun guys, dun kami nakakita ng pagbagsak po ng frame rate niya. Halos umaabot na po siya ng 30 FPS sa gameplay. Na dapat po stable lang siya sa may 60 FPS sa gameplay. Isipin mo guys, 2 million po yung Antutu score niya. Dapat wala lang problema sa may Delta Force. Tulad po ng ibang gaming po na meron pong ganyang klase ng Antutu score na umaabot nga po ng 2 million. Kahit po guys ang Poco F7 at ang Redmi Turbo 4 Pro, nahari nga po ng overheat last year. Never pong umabot yan guys sa may 48 degrees Celsius sa temperature. Pero dito po sa may Poco X8 Pro, dalawang match pa lang po. Pero nakaramdam agad ako sa kanya guys ng medyo pag-init. At syempre kasama na nga rin po yung frame drop sa kanya. Medyo mainit po guys ang 48 degrees Celsius sa temperature. Para nga po sa may Delta Force ngayon. Maybe kailangan lang po ng konting optimization po ng Dimensity 8500 Ultra na processor. Dahil itong Dimensity 9400 Plus, halos hindi po sila nagkakalayo ng performance. Pero guys, yung gameplay po na nakuha ko rito is masyado maganda compare nga po dito. Especially po sa may thermal. Then sa isang oras nga po na gaming sa kanya is nabawasan po siya ng 26%. Ito pong si Poco X8 Pro 5G. Diyan nga po sa may Delta Force. Para palagay sa mga naka-Poco X7 Pro 5G dyan. At medyo na-hype nga po kayo sa may bagong Poco X8 Pro 5G. Wag po muna kayo magpapahype guys dahil hindi pa ganun kaganda yung performance na makukuha natin sa kanya. I mean, hindi pa po worth it yung idadagdag natin sa may presyo niya para po sa makukuha nating performance. Diyan nga po sa may Poco X8 Pro 5G. Mag-stick po muna kayo sa may Poco X7 Pro
Dahil masyado pa rin maganda yan ngayon. Lalo nga po guys, kung nabili nyo yung Poco X7 Pro, ng around 12,000 lang sa panahon ng sale. Naka 7-core GPU po guys ang Poco X7 Pro. Habang naka 8-core GPU naman po guys ang Poco X8 Pro 5G ngayon. Saka kung papansinin nyo nga po, kung titignan nyo po guys yung clock speed nga po ng processor nila, makikita nyo po dyan guys, na naka-overclock lang po si Poco X8 Pro 5G. Compare nga po sa may Poco X7 Pro. Guys, totoong malakas po ang Poco X8 Pro 5G pagdating nga po sa may performance niya. To the point po na kaya po niya makipagsabayan sa may Dimensity 9400 Plus. Ang kaso lang po guys, si Dimensity 9400 Plus is effortless po yung lakas niya. Pero dito po sa may Dimensity 8500 na processor nga po ng Poco X8 Pro is parang pilit po yung pagiging lakas niya. Dahil nga po masyado po siya naka-overclock. Ito pong si Poco X8 Pro 5G. Para po siyang isang Mio Sporty na kargado na kaya po makipagsabayan sa bilis sa NMAX. Ang kaso guys, alam niyo naman na po na kahit gaano pong kabilis at gaano pong kaganda ang Mio Sporty, still NMAX pa rin po yung pipiliin natin. Dahil nga po nakastock lang po si NMAX. Pero maganda po yung performance niya. Tapos matipid pa sa gasolina. Pero si Mio Sporty nga po guys, bumili siya, gumanda siya. Kaso nakatambocho siya, nakapanggilid at kargado. At asahan nyo na, pagka po ganyang klase yung motor nyo, napakalakas po sa may gasolina niyan. Pero at least po, nakukuha nyo yung gustong lakas ng isang motor. Ganyan po guys ang Poco X8 Pro 5G, para po siya isang Mio Sporty po na pinalakas. Pero guys, kahit saan po ating tingnan, di hamak po na mas maganda yung isang motor po or isang smartphone po na hindi po naka-overclock, na kahit po nakastock lang siya, still po maibibigay pa rin niya yung lakas po na gusto natin, tulad nga po ng NMAX. Tapos guys, isa pang maganda sa mga stock na motor, mabilis na sila, totoong malakas, pero matipid pa sa may gasolina, tulad nga po ng NMAX. Pero guys, pagka po pinag-compare nyo, yung Mio Sporty po na kargado, yung merong panggilid, yung merong tambucho, asahan nyo na po, malakas nga siya, pero parang hinihigop din yung gasolina nyo. Dahil sa pang 3 hours nga po natin sa non-stop gaming sa kanya, dito nga po sa may Genshin Impact, ang laki po guys ng kinain niya sa may battery. Mula 100%, naging 46% na lang po yung battery natin. Masyadong malaki yan guys para sa 3 hours po na gaming. At syempre, ang isang dahilan po dyan guys is hindi na nga po bumaba yung kanyang thermal. Nasa around 45 to 46 na po yung naging temperature niya sa loob po ng 3 oras. Kaya sa 3 oras po na Genshin Impact at 1 oras nga po na Delta Force, nagbawasan po siya guys ng 80% sa may battery. Masyadong malaki po yan guys. Para lang po sa may 4 hours nga po na gaming sa kanya. Considering din po na 6.5 mAh po yung kanyang battery. Then sa Legend of Ymir naman, buti naman guys kahit pa paano umabot na po siya ng 1 oras. Ang kaso habang bumabagsak nga po yung battery niya, iasahan nyo na po, babagsak din po yung performance niya. Kaya para po sa may non-stop gaming natin, is inabot lang po siya ng 5 hours. Dito nga po sa ginawang gaming test natin sa kanya. Pero guys, kung ibang games naman yung lalaruin natin, feeling ko po, itong 5 hours niya is baka umabot po ng 6 hours to 7 hours. Depende nga po sa games na lalaruin natin. At eto po guys, nag-try po ulit kami ng 1 oras nga po na Genshin Impact habang nakapatay po yung aircon at wala pong controller. Inabot pa rin po siya guys ng kulang 45 degrees Celsius sa may temperature niya. Hindi pa rin po nalalayo guys compare nga po sa naka-aircon kanina. Then sa 1 oras nga po na walang controller na gamit sa kanya, is nasa 20% din po yung nabawas sa kanya. Habang naka-mobile data pa rin yan. Then sa 1 oras po na mayroong controller naman, is 18% po yung nabawas sa kanyang battery. Still talaga guys, hindi pa rin po sila nagkakalayo. Kaya sa tingin ko, hindi po big deal yung controller niya. Hindi po siyang malakas kumain ng battery. Kaya sa tingin ko po guys, malaking factor din po talaga yung pagiging mainit niya sa may maliit nga po na body niya. Saka yung medyo naka-overclock nga po na processor. Kaya sa tingin ko, maganda-gandang optimization pa ang kailangan gawin ni Poco dito para gumanda nga po yung performance ng Poco X8 Pro. Tulad po nung ginawa nila sa may Poco X7 Pro last year. Ang kaso lang guys, kung maaalala niyo po si iQOO Z11 Turbo, same display lang po sila guys ng Poco X8 Pro 5G. Pero hindi naman po sobrang uminit ang iQOO na smartphone. Actually, sobrang lamig pa nga po ng iQOO Z11 Turbo sa may Delta Force guys. Dahil umabot nga lang po siya ng 41 degrees Celsius. Habang si Poco X8 Pro,
Umabot po siya ng 48 degrees Celsius sa may temperature niya. Guys, yan lang naman yung nakita kong problema nga po sa may Poco X7 Pro sa ngayon. Dahil medyo mainit pa nga po yung thermal niya. Same po ng Poco X7 Pro last year nung unang labas niya. Kaya sa tingin ko, bigyan po natin ng konting panahon si Poco para ma-optimize po nila itong mismong smartphone nila. At feeling ko guys, after din po ng ilang buwan, sigurado po, ito pong napakamahal na presyo niya, sigurado magmumura din po yan sa panahon nga po ng sale. Dahil kung sakaling bibili po ako ng Poco X8 Pro 5G ngayon, parang di hamak po na masulit yung 512GB na version. Dahil medyo, hindi po ganun guys kalayo yung difference po ng 256GB saka po ng 512. Diyan nga po sa may presyo nila ngayon. Kaya parang mas logical po na yung 512GB po yung kunin natin. Pero guys, yung ipapag-giveaway po natin, base version lang po siya sa may 8256. Pero at least nga po brand new yan. Naka-sealed. Kaya sa tingin ko okay pa rin naman yan guys. Ito guys, isang pro tip ko po sa inyo kung sakaling meron po kayong budget ngayon para sa isang global na smartphone. Sa may around 15,000 to 20k nga po na presyo. Guys, di hamak na mas maganda pong i-consider ngayon ang Poco F7 5G. Dahil medyo mababa na nga po yung presyo niya. Naka Snapdragon 8S Gen 4 po yung kanyang processor. Na almost kasing lakas nga rin po ng processor nga po ng Poco X8 Pro 5G ngayon. Pero guys, mas malaki po yung display ng Poco F7. Saka kahit pa paano po, mas optimized na po ang Snapdragon 8S Gen 4 compare nga po kay Dimensity. At pagdating nga po sa may battery niya, same pa rin po sila na meron 6.5 mAh siya battery. Pero syempre isa sa inyo pa rin kung gusto nyo pa rin po ng Poco X8 Pro 5G. Still halimo pa rin po yung smartphone na yan. Para nga po sa specs na makukuha natin at para po sa may ganyang presyo. Ang kaso guys, maghintay pa talaga tayo ng ilang buwan para mas masulit pa natin itong napakalakas nga po na performance niya. Na para bang isang motor po guys sa brand new na kailangan nyo pang i-break in para maisagad po natin yung performance niya. Ganun po guys ang Poco X8 Pro 5G ngayon para sa akin. Or kung sakaling nabibitin ka nga po guys sa may Poco X8 Pro, what if i-consider nyo rin po ang Poco X8 Pro Max? Mali mo ito yung smartphone na para sa'yo. Pero syempre for another video na yan. And yun lang guys, huwag nyo pong kakalimutan na mag-comment po at mag-like po ng video natin. Mali nyo guys, mapa sa inyo ang brand new po na Poco X8 Pro. Yun lang po guys. Thanks for watching.